Naku po mga kapatid, 7 tripulanting Pinoy ang sugatan daw sa pag-atake ng Iran sa kanilang barko sa Strait of Hormuz. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ko. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Nitong nakaraan lang, sabi ng Iran ay inilalagay daw sa panganib ng Amerika ang mga barko dahil dun sa kanilang ginagawang blockade. Pero tulad nga nung sinabi ko, pareho lang din naman sila mga tol. Tulad nito, itong papanoorin natin ngayon. Inatake ng Iran ang barkong sinasakyan mga kapatid nitong 7 tripulanting Pinoy dito sa Strait of Hormuz. Bakit kaya nila inatake mga kapatid? Panoorin natin, bigyan natin ng reaksyon at komentaryo itong balita mula rito sa 24 oras. Samahan ninyo ako mga tol. Bago natin to simulan, kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman po ay nanonood dito sa ating FB page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. 7 tripulanteng Pinoy ang sugatan sa pag-atake ng Iran sa sinasakyan nilang barko sa Strait of Hormuz. Bakit kaya? Ang kanilang kondisyon, alamin sa pagtutok ni JP Soriano. 7 Pilipinong tripulante ng container ship na the San Antonio ang nasugatan matapos atakihin ng Iranian drone sa Strait of Hormuz nitong Martes. Yan ang kinumpirma ng Department of Migrant Workers. Ayon sa DMW, nasa Intensive Care Unit o ICU sa isang di tinukoy na ospital sa pinakamalapit na bansa sa Strait of Hormuz Nako. ang ilan sa mga nasugatan. Ibig sabihin malala, nasa intensive care unit. Ligtas naman daw ang kalagayan nila. Because merong explosion on board, yung drone attack, merong burns at gas inhalation in the process. Tatlo, in more serious condition na minomonitor din natin ngayon. Again mga tol, etong barkong to ay cargo ship, hindi to oil tanker, cargo ship siya. Hindi naman sila kasali sa gera at ito'y, alam niyo yun, commercial vessel na dumadaan dito, payapa. Pero dahil nga sa kaguluhan dito sa Strait of Hormuz dyan sa Middle East, nadadamay pati yung mga inosente. Which is wala naman sigurong may gusto na mangyari yan mga tol. Kaya ang tanong, ano ang dahilan bakit sila inatake mga tol? Sila ba'y threat? Sila ba'y hindi sumusunod sa patakaran na ibinibigay dyan ng Iran? Kasi tatandaan natin sinasabi ng Iran na inilalagay daw sa peligro ng Amerika ang mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz sa pamamagitan ng kanilang blockade. Ngayon, kung sinasabi ng Iran yon sa Amerika, dapat kabaliktaran na ginagawa nila. Pero dito, sa pagkakataong to mga tol, mukhang ang naglagay sa peligro ng barkong dumadaan sa Strait of Hormuz is hindi yung blockade ng Amerika kundi yung Iran mismo dahil sa pag-atake ng kanilang drone dito at nasugatan ang 7 tripulanting Pilipino. Ang pag-ataking ito ng Iran sa ilang barkong dumaraan sa Strait of Hormuz nangyari 2 araw bago sabihin ni US President Donald Trump na nagkaroon daw ng very good talks o napakagandang usapan ang Amerika at Iran na maaaring mauwi raw sa isang kasunduan para matigil na talaga ang digmaan. Kaya nga sana talaga matigil na yan mga tol. No? Pareho sila Amerika, Iran. Actually wala akong ginakampihan sa kanila. Yun ang paulit-ulit kong sinasabi dito sa ating mga reaction video, dito sa commentary natin. May mga nagsasabi sa mga comment, ikaw maka-Iran ka, ikaw maka-US ka. Bahala na lang sila mga tol. Pero sa atin kasi, sabi ko nga ganun kung mag-aaway sila, dapat sila lang wag na silang mandamay. Kaso, ang dami kasing nilang naaabala. Diba? Na ang dami nilang napeperwisyo dahil sa kanilang paglalaban. Sabi ni Trump, dehadong-dehado na raw ang Iran, kaya gusto nang makipagkasundo. They want to make a deal badly, and we'll see if we get there. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please. Bago ito, sinabi ni Trump na dahil sa pag-usad ng kasunduan sa Iran, pansamantala namang ititigil ng Amerika ang pag-escort ng mga barko sa Strait of Hormuz. Dito nga sa pagtigil ng Amerika sa pag-escort sa Strait of Hormuz, yung tinatawag nilang Project Freedom, sabi ng Iran dyan, umatras daw si Trump doon sa kanyang Project Freedom.
No, kung umatras man o hindi na itutuloy, pinost muna ni Trump etong Project Freedom, 'di ba? So ngayon, ibang balita tayo mga kapatid. No, dito naman tayo dumako sa Pilipinas naman ulit mga kapatid, no. Sabi ni Professor De Castro, tinawag na classic hypocrite ang China. No, yung classic hypocrite mga tol ayon kay Professor De Castro, eto yung China. Bakit niya tinawag na classic hypocrite ang China? Pag-usapan natin to mga tol. Mula rito naman sa Net25 News and Information. Ito po ba, itong paggamit po ng ating finally na missile, pwede po bang masabi ito na isang strategic messaging para po sa China at saka sa Indo-Pacific po? Well, of course, yes. We're sending So, a signal. What signal is Signal? that? Now, we may have capability. And are we ready for war? Are we ready? No, we'll never be ready for war. No country would never be ready for war. Kala ko sasabihin ni Professor oo, handa tayo sa gera. Hindi. Hindi mga tol. Yan lang lagi nating tatandaan. Wag nating hihilingin na magkagera mga tol. Tanungin nyo na lang yun ninyong mga lolo't lola kung inabutan pa nila yung pinakahuli World War II. Siguro yung iba sa mga lolo't lola natin talagang inabot at buhay pa yon. Alam nila kung gaano kahirap. O kung hindi, wala na kayong matanong, search nyo na lang sa history mga tol kung gaano kahirap ang buhay noon. Panahon pa na yun ha, pero tignan nyo naman kung gaano na ang technology inunlad ng tao. Pag yun ang ginamit, katulad na lamang nung nakikita natin sa Middle East, ganon kahirap mga tol. War would happen suddenly and, you'll just have basically forced to adjust. Hindi na natin iniisip yung sarili natin kasi matatanda na tayo, malalaki na tayo. Ang isipin natin yung mga bata. Sila yung pinakakawawa mga tol pag nagkaroon ng mga ganitong kaguluhan. No, balikan natin. Are we ready? No, we'll never be ready for war. No country would never be ready for war. War would happen suddenly and, you'll just have basically forced to adjust. Well, yun yung nature of war. Again, babalikan ko yung sinasabi ko palagi, war is in the realm of uncertainty. Hindi mo alam kung mangyayari yan kasi hindi mo rin alam yung iniisip ng kabila. Knowing the patterns po of China, sa tingin nyo magiging reaction po nila dito Well, sa ating ginawa? galit na naman yan. Yeah, Nagigigil nga, I na was naman going to yan. Nga Well, talaga again, it's a sovereign prerogative of our part. Manigas sila doon. Manigas sila. We are a sovereign, independent country. The Philippines is not a tributary kingdom of China. Tama. Tama Agree kay Professor De Castro. So the Chinese have no business telling us what to do within our territory, and more importantly, whether it has something to do with our national security, national defense. Tama. That is the utmost sovereign prerogative of an independent sovereign state like the Philippines. Tama. Kung ano yung sinasabi nila na hindi dapat pinapakialaman ng ibang bansa yung business nila sa Taiwan dahil tinuturing nilang Taiwan ay part ng kanilang bansa at dapat daw yan ay internal problems lang nila at ayaw nila ang kahit na sino man magbigay ng komento, ayaw nila ang sino man na magbigay ng reaksyon sa kung paano nila ginagawa yung mga military exercises nila sa palibot ng Taiwan, sa Taiwan Strait, 'di ba? Ayaw nila may nagsasalita at ayaw nila may nagkokomento diyan 'Di ba? Kung paano nila sinasabi 'yon, dapat wala rin silang karapatan magkomento sa kung anong ginagawa ng ating bansa dahil hindi naman nila tayo sakop. Sabi nga ganun ang Pilipinas ay may independent sovereign state, 'di ba? Karapatan natin 'yan mga tol kung tayo magpapalakas ng puwersa. Ginagawa din nila 'yun Pinaparada nga nila, 'di ba, yung mga naglalakihan nilang missile. Kaya nga tinatawag 'to ni Professor De Castro, classic hypocrite, 'di ba? Hypocrite 'to Sila pwede tapos tayo hindi. Nako. China has no business telling us what to do. Yeah, oo. But yun na nga, we're just afraid na because of this, we're rocking the boat. Kumbaga, we will see now talaga, masaanuhin yung mga fishermen natin, di ba? Hindi, well, of po course, if China always raise an issue regarding our firing missile, China is a classic hypocrite. Kasi natatandaan nyo nung bumisita si dating Speaker of the House na si Pelosi, ilang missile ang pinakawala ng China papunta ng direksyon ng Taiwan. Di ba? Sila pwede, tayo hindi. Yung bumisita lang si Pelosi no mga tol kung di ako nagkakamali, 2023, 2024, mga ganun, search nyo na lang. Galit na galit sa China nun mga tol. No? Ang dami nilang pinakawalang missile. Ganun sila manindak. Gigil na gigil pa sila. Pinapakita nila sa TV nila yung missile capability nila. Tapos isa lang yung missile na pinakita natin
nagngangawa sila Oo. papuntang langit. Oo. Well, it's a hypocrite. Hindi this- lang siya talagang Parang we're sending the signal no? Parang don't even bother, no? Kasi meron tayong mga alliances nga with these countries At saka of the capability. Isa lang yung pinakawalan natin na BrahMos, isa lang ang pinakawalan na Tig-isa lang. Ilan ang pinakawalan ng China? Ang dami. Nung 2022 during the visit ni Nancy Pelosi sa Taiwan nung nagalit sila. 2022. Saka imagine mga kapatid Pilipinas, meron tayong karapatan makipag-alyado sa kung sino mang bansa ang kakampi natin, kasundo natin. Like katulad nila, nakikipagkaalyado sila sa Iran, nakikipag-alyado sila sa Russia, nakikipag-alyado sila sa North Korea. 'Di ba nung nagkaroon nga sila ng parade? 'Di ba naalala ninyo nandoon si Putin, nandoon si Kim Jong-un? 'Di ba nung ipinaparada nila yung mga naglalakihan nilang missile, sila pwede makipag-alyado, Pilipinas hindi. My goodness. Anyway, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Pwede kayo magbigay ng inyong sariling reaksyon. Pwede kayo magbigay ng inyong sariling komento. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli. Peace out.